ini-encourage ni Paul na lahat ng mananampalataya ay magpakatatag at huwag matinag, no? O to stand firm, no, sa kanilang buhay, pananampalataya. No? Maging matibay daw tayo sa ating buhay, pananampalataya. Bakit? No? Kung titingnan po kasi natin yung verse 1 to 11, no? Bakit po nasabi ni Paul na lahat ng ginagawa natin ay hindi po walang kabuluhan, no? Hindi po nasasayang yung mga ginagawa natin. Sabi po kasi niya doon, no? Sa chapter 1 to 11, pag binasa po natin dyan, no? Pinipreach po niya dyan, no? Na si Jesus Christ ay nag-resurrect. Pinipreach po niya dyan si Jesus Christ ay nag-resurrect. No? Iyon po yung pag-asa po natin, kung ma-appreciate po natin. No? Yun po yung pag-asa natin. Kung hindi po nabuhay ang ating Panginoon in third day, wala pong kabulahan yung ginagawa natin. Pero dahil nabuhay ang Panginoon, lahat po ng ginagawa natin na paglilingkod sa Kanya, no, yung pinaglilingkod natin sa Kanya, hindi po sayang yan. No? Counted po lahat yan. No? Maliit, malaki na bagay na tingin natin. Kasi yan tayo ganyan tayo mga tao Minimeasure kasi natin yung mga bagay na ginagawa natin at kinukumpara natin minsan sa iba no? Sa Panginoon, pare-pareho lang po yan. No? Wala pong measurement. No? Meron pong sariling measurement ang ating Panginoon. Kaya lahat ng ginagawa natin, counted. Unless, sabi dun sa verse 2, hindi po ako nagkakamali, basahin po natin sa verse 2. No? Verse 1, mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo, ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo, iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. No? Unless hindi po makaka-counted yung ginagawa natin unless nananampalataya tayo ng walang kabuluhan. In short, hindi talaga tayo nananampalataya. Hindi po counted yun. No? Pero dahil kung nananampalataya po tayo, no, doon sa tinapos na gawa ng ating Panginoon, counted po lahat yan. No? Kayo, bahala kayo kung anong gusto nyo. Yung ginagawa po ba natin, gusto natin, counted or not? No? Kayo po yung magdedesisyon yan. Now, Paul says that because of the resurrection of Jesus Christ, nothing we do is useless. So, yun nga yung sinabi natin kanina, no? Lahat ng ginagawa natin, counted sa mata ng ating Panginoon. No? Sometimes we become no interested about serving the Lord because we don't see any result. No? Minsan, ayaw natin mag-serve sa ating Panginoon kasi gusto natin, may kabig agad. Once na napalataya tayo sa Panginoon, gusto natin, meron kagad balik sa atin No? Ganyan tayo mga tao Ano ba mapapakinabangan ko dyan pagka pumunta ako dyan? No? Ano ba mapapakinabangan ko pag nag-prayer meeting ako? Or nag-family devotion? Or sumama ako sa paghayo? Ano bang mapapakinabangan ko dyan? No? Minsan gano'n tayo na iniisip natin, yung una, yung sa atin. Ano bang pwede natin pakinabangan? No? Lahat po yun, gaya po na sinabi ng verse, lahat po yun counted sa Panginoon. Pakikinabangan mo yun eternally. No? Hindi lang dito sa lupa. Pati sa langit. Iyon talaga yung pinaka-counted doon. No? Minsan hindi nakikita ng kapwa nating tao, pero importante doon, hindi nakikita ng ating Panginoon. Dahil hindi sayang, dahil ang ating Panginoon nakikita ang lahat, especially yung mga puso natin. No? Hindi ko ako nagsaserve ka, yun nga yung sinasabi natin kanina, no? Hindi ko ako nagsaserve ka, pwede mo pakita na nagsaserve ka na sa praise and worship, pwede mong nagsaserve ka, maaaring nagsaserve ka, pero ano ba yung puso mo? No? Sa pagsaserve, ano ba yung goal mo? Bakit ka ba tumutugtog? Bakit ka ba kumakanta? No? Bakit ka ba naging part ng ministry? Ano yung purpose mo? No? Dapat malinaw sa atin kung ano yung purpose natin. Dahil ang Panginoon hindi tumitingin sa skills
hindi siya tumitingin kung gaano kagaling tumugtog ng gitara, gaano kagaling tumugtog ng drums. No? Or kahit anong instrument, hindi ka tinitingnan ng Panginoon kung gaano ka kagaling kumanta. No? Ang tinitingnan ng Panginoon, ano ba yung ginagawa, ano ba yung laman ng puso mo habang tumutugtog ka? Habang kumakanta ka? No? Ano ba yung laman ng puso mo habang nagsiserve ka sa ating Panginoon? No? Knowing that Christ won the ultimate battle, no, should affect the way we live right now, no? In Tagalog, no, sabi dito, nung nalaman natin na ang ating Panginoon ay napanalo niya yung battle, no, against death, no, dapat naapektuhan yung buhay natin eh. Dapat may respond tayo eh. May nabago eh. Dapat nag-change yung buhay natin. No? Kasi alam natin, panalo na tayo eh. No? Dahil yung Diyos na sinasamba natin, nanalo na. Pero, ano ba yung nag-i-epekto yun sa buhay natin? Eto, chill-chill lang. Ganun po ba? Eto, sobrang panatag lang. No? At ang buhay ng Kristiyano, no? Masaya pong tunay. Totoo po yan. No? At ang buhay ng Kristiyano, hindi po puro hallelujah lang. Hindi po praise the Lord lang po. Hindi po gano'n. No? Nung naging Kristiyano po tayo, hindi po tayo exempted pagdating sa trials. No? Hindi po tayo exempted sa trials. Kaya ang encourage ni Paul, no? Mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. No? Yun yung una eh. Kasi alam ni Paul, no, na meron tayong dadaanan. Hindi madali yung dadaanan natin bilang Kristiyano. No? Hindi tayo exempted sa mga trials sa buhay, sa persecution, bitterness, pain, anumang pwede nating pagdaanan. Hindi tayo exempted dyan. No? Anumang bagyo ng buhay, eh hindi po tayo exempted dyan. No? Ang importante, no, once na dumaan yung bagyo sa buhay natin, nakatayo ka pa rin sana. No? Nakatayo ka pa rin. Kasi minsan, kung tutusin natin yung mga lumang pananampalataya o yung mga nauna sa atin, yung persecution na dinanas nila, hindi basta-basta eh, life and death yung situation nila. Pero tayo, minsan hiyang-hiya pa pag nalaman, Christian tayo. Eh, born again ka. Praise the Lord. Puro ganun, no? Minsan ganun eh. Naranasan ko yun, pero hindi pa ako Christian nun. Naranasan ko yun, parang may narinig ako na ganun na, hey, puro praise the Lord. Puro praise the Lord sila. No? So parang ganun yung persecution natin ngayon. Minsan pag nagano na tayo, nasama na tayo sa ganon, at nasabihan lang tayo ganon, minsan ayaw na natin maglingkod eh. Parang feeling natin life and death na, yung nakasalalay sa ginawa natin. No? Maliit na bagay kung may kukumpara natin sa mga lumang mananampalataya. No? Especially kung susukatin natin sa panukat ng ating Panginoon. Hindi po basta-basta yung ginawa po niya. No? That's why Paul encourages us to stand firm and be steady. No? Magpakatatag kayo at huwag matinag. No? Dito sa Psalms chapter 125 verse 1, sabi dito, parang bundok ng Zion ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala, kailan may di makikilos ni mauuga. So kung titignan natin, ang isa daw tao, ang isang mananampalataya na nagtitiwala sa ating Panginoon ay para daw bundok ng Zion. No? Bakit kinumpare sa bundok ng Zion? Sabihin natin, bakit hindi natin alam yung Zion eh? Sabihin natin yung bundok Arayat na lang, na malapit-lapit sa atin. No? Bakit kino-compare ang isang mananampalataya sa isang bundok? No? Ang bundok, no?
Kapag ka bumagyo, nandyan po ba yan after ng bagyo? Nandyan. No? Kahit gaano kalakas yung bagyo na dumaan, kahit anong signal, o kahit anong ulan, araw, no? Nandyan pa rin yan. Hindi naman umalis yan, di ba? Napansin po ba natin na gumalaw yung bundok Araya? Hindi naman eh. No? Ganun daw po ang isang mananampalataya na nagtitiwala sa ating Panginoon. Kapag ikaw, ang tiwala natin, ibinigay natin sa ating Panginoon. No? Ayun yung sabi, kailan may hindi makikilos ni mauuga. So, ganun pala. Parang ganun pala tayo kapag ka nagtitiwala tayo sa Panginoon. Ang tanongin na lang po sa sarili niyo kung nagtitiwala po ba tayo sa ating Panginoon. Kung gaano po ba tayo magtiwala sa ating Panginoon. No? Paano tayo magtiwala? Kung gaano kalaki yung tiwala natin sa Panginoon. No? Maiko-compare po ba tayo sa bundok? Na hindi man lang mauga yung pananampalataya kahit anong bagyong dumating sa buhay. No? Hindi tayo exempted eh. Dadaan at dadaan talaga tayo sa mga pagsubok. Ano mang bagyo ng buhay. Na hindi natin alam. Iba-iba tayo ng pinagdadaanan. No? Siguro yung katabi mo, hindi natin alam. He's dying inside na. No? Talagang mabigat yung pinagdadaanan pero pangiti-ngiti lang. Kasi pagdating sa church, madaling magngiti-ngiti lang eh. No? Kasi lahat ng mga kasama mo, masaya. So, magiging masaya ka na rin. Pero hindi mo alam, iba na pala yung pinagdadaanan niya. Mabigat na pala. Pero ang Panginoon, alam yan. Kaya sa Panginoon dapat tayo magtiwala. No? Does your faith can endure disappointment? Does your faith can endure persecution and mockery? No? Pag tinuyaan po ba tayo, hindi po tayo matitilag sa ating pananampalataya. Pag may sinabi ba sa ating masama tungkol sa ating pananampalataya, hindi po ba tayo matitilag? No? Tingnan po natin dito sa Mark chapter 15 verse 29 verse 30. Slide. Ayan. Sabi dito, ininsulto siya, ito po si Jesus Christ, ang senaryo po dito, no? Si Jesus Christ ay nakapako sa krus. No? Nakapako po si Jesus Christ sa krus. Sabi dito, ininsulto siya ng mga nagdaraan at pailing-iling na sinasabi. So, pailing-iling pa daw. Nang nakapako na ang ating Panginoon at may mga dumadaan na pailing-iling pa. No? Sabi, di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Minamak nila yung ating Panginoon. Tinutuyan nila ang ating Panginoon. Sabi diyan, bumaba ka sa krus at iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kinutya rin siya ng mga punong pari at ng mga tagapagturo, kautusan. Sabi nila sa isa't isa, ililigtas niya ang iba, ngunit hindi mailigtas ang sarili. Makita lamang natin bumaba sa krus ang Kristo na iyan, na hari daw ng Israel, maniniwala na tayo sa Kanya. No? Kung tutuusin nyo, kaya ng Panginoon gawin yung bagay na yun. No? Kung igo lang na yung pairali niya. Pero hindi eh. Ang pinairal ng ating Panginoon, yung pagmamahal sa atin. Yung humbleness. Yung pagmamahal niya sa atin. Kasi kung bababa ang ating Panginoon doon, wala na, ang impyerno na tayo lahat. Pero tiniis niya yung hirap doon sa krus ng Kalbaryo para sa pakita sa atin yung pagmamahal. Tinuya-tuya siya doon sa krus ng Kalbaryo para po sa ating lahat, para ipakita yung pagmamahal. Yung faith natin, ano? Paano i-endure ng faith natin kung gano'n na yung nangyayari sa atin? No? Kung kayo yung nasa kalagayan ng ating Panginoon.
paano natin i-express yung love natin sa ating Panginoon? No? Pero ang Panginoon, tiniis niya yun eh. No? Ganon yung pag-express ng pagmamahal sa atin. Napakahirap ng pinagdaanan niya. Pero hindi siya nagpadala doon sa pagtutuyas tayo. So, ganun natin dapat i-appreciate yung ginawa ng ating Panginoon. Sige po. Next verse. Baka hindi po tayo napagod. So, Nehemiah chapter 6. No? Ang buhay Kristiyano po, hindi po smooth lagi. No? Hindi po smooth lagi. Kaya po natin. From Nehemiah chapter 6, no? Ang istorya po dito, kilala niyo po ba si Nehemiah? No? Kung natatandaan po natin, kung napag-aralan na po natin, siya po ay isang cupbearer. No? Cupbearer ng hari. No? After po niya, no, napabalitaan na ang Jerusalem, yung wall ng Jerusalem is bagsak. No? Ang wall po ng Jerusalem, yung nagsisilbing shield. No? Para hindi mapasok yung bayan nila. Nung nabalitaan nila yun, nagkaroon ng conviction sa kanya ang ating Panginoon. No? Na itayo yung wall ng Jerusalem. Nagkaroon ng conviction. Ngayon, kung i-apply natin sa buhay natin ito, bilang mananampalataya, no? Bilang mananampalataya, ano yung naging conviction sa iyo ng Panginoon? Buhat na sumampalataya ka sa Kanya. Ano yung conviction ng ating Panginoon? So si Nehemiah, nagkaroon siya ng conviction, no? At nagpaalam siya sa hari na itatayo niyo muna yung wall of Jerusalem. No? Ito yung nangyari. After na nakapunta na po si Nehemiah dun sa Jerusalem at nag-start na sila na itayo yung wall, smooth ba yun nangyari? Hindi naman po smooth yun nangyari. Ang nangyari po, no? After nung ginagawa na po nila, kasi ano po yung ginagawa nila, yung wall of Jerusalem, may mga basher eh. May mga critics. No? Sa panahon natin, parang basher siya, no? Critics. Na nagkaroon ng ganun si Nehemiah, mga basher, ng critics. No? Nehemiah, no? Sumulat siya dyan. Sumulat sila sabi dito, no? Inanyayahan ako ni Sanballat at Gesem na makipag-usap sa kanila sa isang nayon sa kapatagan ng Ono. So, ibig sabihin, no, in-invite siya na makipag-usap, no? Ang gusto lang naman nilang dyan, pakain lang naman si Nehemiah. Yun yung gusto nilang gawin kay Nehemiah. Pero, ang sinasabi nila, may nababalitaan kami, kaya mo lang tinatayo yung wall of Jerusalem kasi gusto mong maging hari. No? Next, sabi dito, kaya nagpadala ako ng sugo para sabihin sa kanila, mahalaga ang aking ginagawa rito, kaya hindi ko kayo mapupuntahan riyan. No, minsan pagdating sa ministry, kinakompromise natin yung ministry natin. Eh. No? Minsan ganun tayo mga tao. Minsan naiintindihan natin na meron tayong minsan ng tao na makita, minsan na nagko-compromise yung ministry natin. Pero kung lagi naman, no, natin kino-compromise yung ministry natin, na meron tayo, mahirap po yan. No? Sabi dito, no, kung titignan po natin, mahalaga ang aking ginagawa rito, kaya hindi ako makakapunta riyan. So, kung titignan natin si Nehemiah, no, ang purpose niya dito is i-build. Malinaw sa kanya yun, na i-build yung wall ng Jerusalem. No? Hindi mo kailangan patunayan sa mga critics mo na hindi totoo na intention kong maging hari. Hindi niya pinuntahan eh. No? Kung babasahin natin yan, ilang beses siya na inimbitahan, pero hindi siya pumupunta. No? Ang gusto niya yung Maya, bahala kayo kung ano yung gusto niyong isipin.
No? Isipin nyo na yung gusto nyo isipin. Pero itatayo ko muna yung wall of Jerusalem. Kasi alam niya, yun yung purpose niya. So imagine nyo nga po yung ginawa ng ating Panginoon. Ang purpose niya is magligtas ang ating Panginoon sa Kristo. No? Kung iko niya yung pinakita niya doon, nung habang tinutuya siya at bumaba siya, wala nang kaligtasan. Pero dahil nga, yun nga, binalikan natin, yung pagmamahal nga yung gusto niya i-express dito, at para maligtas tayo, bahala kayo kung ano yung gusto niyo isipin. No? Minsan sa buhay Kristiyano, marami tayong magiging critics dyan. I-judge nila yung buhay pananampalataya natin. No? Pero dapat, bilang isang Kristiyano, malinaw sa'yo, ano yung purpose mo? To worship and glorify God. No? Sana yun yung purpose natin. No? At malinaw sa atin na yun yung dapat natin gawin. Dahil kung hindi malinaw, kagaya ni Nehemiah, no? Masishake yung faith natin. Hindi tayo maigo kung para na parang bundok na yung pananampalataya natin. Kung hindi natin ilalagay kung paano pananampalataya natin, kung hindi, pag pananampalataya ng Nehemiah, kung hindi na patong niya sa ating Panginoon, no? Wala, masishake. Masishake yung buhay pananampalataya natin. No? Si Paul, ang daming pinagdaanan din ni Paul. No? Kung saan-saan siya nagpunta, nasiraan ng barko, kung ano-anong bagyo yung dinaanan niya sa buhay. Pero yung mga critics niya, yan dating tagapatay ng Kristiyano yan. Hindi yun yung naging ano niya naging para mag-stop siya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi yun yung naging way. Nagpatuloy siya sa ating Panginoon. No? Inamin niya na yes, tagapatay siya ng Kristiyano, pero binago siya ng ating Panginoon. No? Hindi nagpatuloy siya sa ating Panginoon. Ano bang critics or anumang judgment sa ating buhay pananampalataya, huwag po natin masyadong pagkawalan ng pansin. No? Importante, magpatuloy tayo sa ating Panginoon. Kung hindi tayo magpapatuloy sa Panginoon at hindi tayo magtitiwala sa Panginoon, yung faith natin ay talagang masishake. No? Masishake. So, kailangan magtiwala tayo sa Panginoon. No? Ang isang building, no? Para makapagtayo ng isang building na mataas, kailangan malalim yung fondasyon. Tama ko ba tatanong na? Pag nagtayo ka ng sobrang taas, skyscraper, mga ganyang building, kailangan malalim yung fondasyon mo. No? Hindi po pwedeng 1 metro lang yung fondasyon mo, tapos yung building mo, 100 floor. Pag dumaan ang bagyo, masishake agad yun. Pag dumaan ang lindol, bubuwal agad yun. Dahil mababa yung pundasyon. Ngayon, kung gusto natin lumago sa ating pananampalataya, kung gusto natin na lumago tayo sa ating pananampalataya, kailangan malalim yung pundasyon natin. Hindi pwedeng pag gusto lang natin lumago sa pananampalataya, yung pundasyon naman natin is mababaw lang. Pag dumating ang trials, pag dumating ang bagyo sa buhay, nasishake yung pananampalataya. Kasi hindi masyadong magtitiwala sa ating Panginoon. Once na nagtiwala tayo sa Panginoon, we must trust the Lord 100%. No? Deep. No? Mas deep yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Hindi sa kung kani-kanino man. Sa ating Panginoon lang. No? Kapag nagtitiwala kayo sa mga leaders lang natin or sa ating pastor, no? Nasa pastor natin o sa leaders natin yung pananampalataya. Doon lang tayo nakatingin. Pero kung sa Panginoon tayo titingin, no?
doon natin iaat ang ating pananampalataya at mas lalalim tayo sa ating Panginoon. Ano mang trials, ano mang pagsubok, naniniwala ako, para kang bundok na hindi mauuga. Dahil ang pinagtitiwalaan mo ay ang ating Panginoon. Kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng tamang pundasyon at malalim na pundasyon, which is sa ating Panginoon Jesucristo. So, kaya i-encourage tayo ng ating ni Paul na magpakatatag at huwag makinig sa ating pananampalataya. Dahil darating talaga tayo sa ganyan. No? Ang importante, yung pundasyon mo, saan ka nakatayo? Saan nakatayo yung pananampalataya mo? Next, sabi dito, sa latter part, sabi dito, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo hindi masasayang ang inyong paghihirap. So, natouch na natin kanina na lahat ng ginagawa natin is ano siya? Counted sa ating Panginoon. No? Hindi sayang sa ating Panginoon. No? Kaya ini-encourage tayo ng ating Panginoon ay ni Paul, no? Na mag-serve sa Lord, na magpakasipag tayo sa ating Panginoon. Pag hindi ka nagpakasipag, no? Sa'yo na matatapos ang gawain ng Panginoon. Binigyan ka ng privilege ng Panginoon na maglingkod, pero hindi mo ginawa, sayang. No? Although sabihin natin, ligtas naman ako. Yes, ligtas ka. Pero hahayaan mo ba na sa'yo na matapos ang gawain ng Panginoon? Binigyan ka ng privilege na mapaglingkuran ka. Na mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. Hahayaan mo ba na doon na lang? Okay na nanampalataya ako. Ligtas naman ako. Yes, oo, ligtas ka nga. Pero yung gawain ng Panginoon, hahayaan mo na masayang yung privilege ba na yun? No? Sana wag natin sayangin yung privilege na yun na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. No? Kaya sa ating buhay pananampalataya, patuloy tayong ipagkatiwala natin sa ating Panginoon para mas maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Anumang bagyo na meron, magiging matatag tayo dahil sa Panginoon tayo nagtitiwala. Yes, maaari na pagdaan ng bagyo, malulungkot tayo, meron tayong iniinda, meron tayong iindahin. Pero dahil nasa Panginoon tayo at nagtitiwala tayo sa Panginoon, mawawala din yun. No? May endure mo yun. No? Yan yun, nung dumating yung COVID. No? Napanghawakan po ba natin yung mga pera natin? Or kung sino man? Kanino tayo nagtiwala? Bahala na kayo sa bagot. Kanino kayo nagtiwala? Nasa sa inyo na yan. No? Pero ginamit ng Panginoon yun to shake our faith. No? At nalaman ng Panginoon kung kanino nakatayo yung faith na yun. Kayo at ang Panginoon na nakakaalim. At lahat ng pagpapagal natin, hindi po masasayang sa ating Panginoon. Tayo mo natin malalang. Muli, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa oras na meron po kami, Lord, na makapag-aral ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, for this message, Panginoon. We pray na anumang, Panginoon, na natutunan namin sa oras po na ito ay maging karagdagan, Panginoon, sa aming pananampalataya. Patuloy, Panginoon, na dalangin po namin na bawat isa sa amin ay patuloy lumalim ang pananampalataya, lumalim ang pagkakakilala sa inyo, Panginoon, tulad ni Maya, Panginoon. At mga Panginoon, ay patuloy, Lord, na anumang pundasyon, anumang gusto namin na mag-grow, Panginoon, sa aming pananampalataya, ay patuloy, Panginoon, na lumalim din kami, Panginoon, sa pananampalataya sa inyo. At tulad na isang bundok, Panginoon, dalangin po namin na anumang bagyo na dumaan at anumang bagyo, Panginoon, ay alaw niyo po na dumaan sa buhay ng bawat isa sa amin, ay manatili kami, Panginoon, na nakatayo at hindi nahuhuga, Panginoon.
Maraming salamat, Panginoon, at sa inang Panginoon binabalik ang pinakamataas na po sa salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Po, salamat po sa mga salita ng ating Panginoon sa umaga na ito. Tingin naman po ay darako na po tayo sa Lord's Supper. May munting paalala po dito. Nagturo ng Biblia na ang banal na hapunan ng Panginoon or pagpuputol-putol ng tinapay or communion service ay dapat na sinasagawa lamang ng mga mananampalatayang nakakaunawa nito. Dahil dito, ang aming panahon na malugod namin natanggap ay pinapayuhan na huwag munang tumanggap ng tinapay at sara. Pagkos, huwag mahiyang kabutin ito at ipasa sa katabi. Kung mayroon kayong katanungan, huwag magkatubiling lumapit sa sino mang tagapanguna ng katulungan. Ibalit ng si Kristo Jesus ay personal